Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung ating general reading for Virgos. Take only what resonates. Bale guys, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Alam nyo naman yon kasi hindi talaga natin makukuha lahat ng energy ng Virgos sa mundo. Pero okay lang, may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, isearch mo na lang siya sa Facebook. Okay? Ano siya? Nagbibigay siya ng personal reading. Para sa ibang detalye, nandiyan na lang sa description box. And, tumatanggap nga pala si Madam Jean ng donation, by the way, ha? Kasi by October 14, hindi lang ako sure sa exact date. Basta somewhere October 14 or basta mid-October. Magpapakain kasi siya sa bahay ampunan. So, yung mga binabayad or dinodonate ninyo, ayan, pag magpapatarot reading kayo sa kanya, doon na pupunta, sa bahay ampunan. Okay? Magpapakain siya. Kawawa po yung mga bata doon kasi yung iba iniwan lang sa palengke, yung iba iniwan sa gate, mga baby. Ayan, may pinapampun pong baby doon. 1 month yata yun. Basta something ganun. Halos anak lang. Kung gusto po ninyong, babae po yon. Kung gusto po ninyo ay makipag-coordinate kayo sa kanya. Okay. Wala lang. Nabanggit ko lang guys ha. Start na natin ang reading. This is for Virgos. General reading for Virgos. Spirit guides, angel guides for Virgos, please. For Virgos, please. Wow. Regarding the ending, you do have here the Death card, Scorpio energy. Ito yung bottom of the deck natin. Nakikita natin dito na maybe something ended. No, spiritually, kung ano man ito, what kind of ending itong nangyayari sa'yo. Nakikita natin na naka-move on ka na with the Six of Swords. Naka-move on ka na dito. With the Seven of Swords, I feel like, I don't know about you guys, pero kung ito ay spiritually, may kinalaman sa usaping spiritual, tapos nag-move on ka regarding dito, maybe some kind of soulmate connection para sa iba, iniwan mo, inalisan mo, part of your spirit guides or angel guides, no? Disappointed sila kasi bakit sa halip na mag-surrender ka sa connection, for some of you twin flame or soulmate connection, no? Ikaw yung naging runner, ganun, ngayon. So, yung, yung spirit guides mo sa connection na ito, parang sila, they're trying to stop you from moving on, from running away sa connection. For some of you, itong reading na ito ay soulmate or twin flame reading. Kasi, ikaw na yung lumalayo or umiiwas you're running away. Tapos, the more you run, the more na lumalayo ka or umiiwas ka sa connection na ito, yung spirit guides mo or angel guides mo, tinatry nila yung best nila na, ano ba? Parang ganun. Bakit mo ginagawa yan? Dapat nagsusurrender ka. Diba dapat alam mo na yan? Pero hindi ka nag-surrender. What you did here is that you run away, pinupush mo or lumalayo ka sa connection with someone. Tapos, nagfo-focus ka sa priorities mo actually. Wala namang masama. Parang yung spirit guides mo, they're telling you na wala namang masama mag-focus ka sa priorities mo, 'di ba? Okay naman, 'di ba? Bakit ganun? Bakit biglang lumalayo ka or iniiwasan mo 'to? And they're telling you, ayan na naman tayo, parang sinasabi na naman nilang ganun. Ayan na naman tayo, gumagawa ka na naman ng like pattern or paulit-ulit na or another situation na naman sa'yo na wherein
maaaring ginawa mo na noon. So, maybe if you're running now, if you're being the runner now, pwedeng ginawa mo na yun in the past. Okay? Tapos, ay, yung mga spirit guides mo, they're telling you, the universe, actually, is telling you, ayan na naman tayo, parang ganyan. Ginawa mo na yan noon, umiiwas ka na naman, lumalayo ka na naman. And then, sige, kunin natin yung energy. Actually, this is supposed to be general. So, um, who is this person on your mind? Alamin natin, sino itong person nasa isip mo? Spirit guides, angel guides, please. For Virgos. Sino itong person nasa isip mo? Huwag mo ipilit ha, kung hindi ka nakaka-relate, kung hindi ka nakaka-resonate. Huwag mo ipilit. Wait lang guys. Okay, I'm back. Anyway. By the way, sorry about the noise. Hindi ko mapipigilan yon. May mga tricycle po talaga dumadaan kasi katapat po namin ay terminal ng tricycle. Yeah, this is the person in the past. This is the person in the past. This is the one na iniisip mo. 6 of Cups is here. May nakikita akong partnership. Like maybe reconciliation. I feel like itong past person na ito, may mga ibinigay siya sa'yo. So, that's the person. Nakakita ko ng word na veteran. So, I don't know kung veterano ba siya or what. But anyway, okay lang kahit di ka nakaka-relate doon. Yeah, this is a person in the past. May mga binigay siya sa'yo, maybe some kind of gift. The Hanged Man. This is the person na may energy dito na pwedeng hinintay mo siya tapos hinintay ka din niya. Both of you waited for each other. So, naghintayan kayo. Itong past person na to with the King of Swords, yeah, could be someone who is very professional. Matalino siya eh. I can see a lot of competition sa inyo nitong taong to. Nakakakita rin tayo dito ng parang something stable with the Four of Wands. So, pwedeng yung pag-uusap ninyo nitong person na ito, na simpleng kamustahan, ganyan or what, nagbunga siya ng something na matibay. Like maybe some kind of partnership. So, ito yung person na sa isip mo. So, let's talk about this person. Ano yung mga nasa isip niya at emotions niya patungkol sa'yo ngayon, no? Ano yung nasa isip niya at emotion niya patungkol sa'yo ngayon? Kung hindi ka nakaka-relate, huwag ipilit, okay? Hindi para sa'yo ang reading. Ano yung mga nasa isip niya at emotions niya para sa'yo ngayon? For Virgos, please. For Virgos, please. Six of Pentacles. Actually, ang dami ng 6 na nagpapakita dito. Meron na tayong angel number 666. So, yeah, 8 of Swords is here. The Magician. Tinatago niya. The Magician, it's like literal na magikero yan. And punong-puno yan ng trickery, punong-puno yan ng pagtatago, punong-puno yan ng ng parang pinapakita niya na okay lang siya, na masaya siya, ganyan. Na na-entertain siya. And that with the 6 of Pentacles, gusto niya ibigay lahat sa'yo. Like this person, mahilig siya sa regalo, mahilig siya sa surprise, mahilig siyang, and maybe that is what you want.
Kasi balance kayo nitong person na ito eh. Yung iba nga, this is a twin flame connection. So, pwedeng pareho kayo ng gusto nitong person. Kumbaga, kung anong gusto mo sa isang tao, kaya niyang ibigay sa yon. And then, kung ano yung gusto niya sa isang tao, kaya mo namang punan yon. Kaya mo namang ibigay yon. Kasi it's like both of you like each other. Pareho ninyong gusto ang isa't isa. Pareho kayong may number 6. You have the 6 of swords. Ang person mo have the 6 of cups and the 6 of pentacles. And yan. So, parang, the 6 is 3 and 3, 'di ba? That's 6. And then parang pareho kayo with the number 3 sa numerology, it's all about growth. So, pwedeng pareho kayo na ang focus niyo yung mga kanya-kanyang growth ninyo. Okay? And then with the number 6, sabi ko nga, balance yan, pantay yan. Kumbaga, it's like a yin and yang energy. So, ayun na, kung ano yung kaya niyang ibigay, yun din naman yung gusto mo. And then kung ano naman yung kaya mong ibigay, yun din naman yung gusto niya. Hindi yun material na bagay. It's like, kung ano yung attitude mo, kung ano yung gali mo, actually yun yung magmamatch para sa kanya. And then kung ano naman yung hinahanap niya sa isang karelasyon or kakonect, nasa sayo yon. Ibig sabihin, ikaw ang kayang pumuno noon. But, pag-usapan natin yung emotion kasi 'di ba yun yung pinakatanong natin. Ano nasa isip niya, emotion niya. So, balik tayo doon sa sinabi ko tinatago. This is what he is or she is hiding. Ace of Cups is here. Ayan. The Ace of Cups, napakagandang card niyan. It's like a cup full of water, full of yan, nag-overflow. So, it's a lot of love na nakikita natin mula dito sa taong to. Tapos nakikita ko pa, I can see the star, the sun, and a lot of flowers. So, parang, yun yung sobrang pagmamahal na nararamdaman nito sa'yo, nitong taong to. And, the Four of Cups is here. Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Tinatry niyang wag makinig dun sa emotion niya. Kasi nagpapa-ano siya nagpapaka-King of Swords. So si King of Swords is someone who is very professional. So hindi siya emotional na tao, no? Ano siya, masyado siya logic and hindi siya magaling mag-show ng emotions. And hindi niya rin magaling siyang listener, magaling siyang makinig, magaling siyang makipag-usap, no? Yung halimbawa, nagkaroon kayo ng engagement, pag-uusap, I'm talking about personal ha. Yung personal na pag-uusap, hindi through phone, hindi through chat. Magaling siyang makipagsalitaan. Okay. Magaling din siya makinig. Magaling din siya magmased. And sa ngayon, nakikita niya yung sitwasyon ninyo as something na kailangan magbingi-bingihan ako. Kailangan hindi ako magpa-apekto. Yun yung parang nakukuha natin sa kanya. Regarding dito sa connection na ito. So, kaya niya tinatago. Anong gusto mong gawin niya? For what I can see here, nag-move on ka. That is your energy. Yung iba, naka-move on na. Yung iba, moving on stage. Anong gusto mong gawin niya? Spirit guides, angel guides. Four of Pentacles. Tell me about the Four of Pentacles. Five of Cups. The Sun. Hindi ko alam kung bakit masyado kang mean or masyado kang, pa ng Tagalog na. Masyado kang masama sa part na ito. I feel like sa ngayon, kung tinatago niya yung emotions niya, sige lang, itago niya na lang. Parang gano'n. Gusto mo lang siyang masaktan or alam mong nasasaktan siya ngayon. Yung iba alam nila, nafe-feel nila, especially if there's twin flame or soulmate connection. Ramdam mo 'yon.
Sa ngayon, wala ka naman masyadong gustong gawin itong person na ito. Maybe you want this person na hindi niya pa rin makalimutan kung ano man yung pinag-uusapan ninyo. Na lagi niyang maiisip yun or maalala niya yun. I don't know. For some of you, gusto mo lang maging masaya ngayon. Kahit wala tong taon to. Gusto mo lang maging masaya. Diba? Kasi nga yung iba, naka-move on ka na eh. Okay ka na eh. Diba? And, how about yung person na ito? Ano naman gusto niyang gawin mo? King of Wands. Gusto niya maging King of Wands ka. Kasi hindi niya kaya maging King of Wands. The Chariot is here. Tell me about this. King of Pentacles. Well, ayan. Tatlong king na yung nagpapakita sa person na ito. Tell me about the King of Wands and the King of Pentacles. Queen of Pentacles. I don't know about you guys. Pero itong person na to is like, what's with the Death card? The Devil. Ayan. I don't know if you do have choices. Kung may choices ka, it feels like ang gusto niyang gawin is that you are showing here as the Queen of Pentacles. Ikaw yung may choice. And nakikita natin that gusto niyang maging King of Wands ka. And the King of Wands is someone who is energetic, someone na hopeless romantic. Parang ganun. So, gusto niya magpakita ka ng something na nakakakilig para sa kanya. I feel like gusto niya na mag-end na. If you do have choices, mamili ka na, gumawa ka na ng action with the Chariot about dito. I feel like kung ano man yung choices, if there's choices, ang gusto niya piliin mo is the Devil, Capricorn energy. Sino tong the Devil na to? The Hierophant. Yan. Alam mo, dito sa sa set na ito na pinagkukuha ko, more on King and Queen yung lumalabas. King of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces, and the Hierophant. I feel like this is about soulmate connection. So, yun yung piliin mo. So, ayun lang yan. Parang gusto niya piliin mo siya. So, kung may choices, gusto niya piliin mo siya. And gusto niya maggawa ka ng action. Gusto niyang magpaka-King of Wands ka. There's additional message, Ten of Pentacles. Also, gusto niya magkaroon ng money. Parang feeling niya kasi pag dumami or marami yung pera niya, parang kahit papano pipiliin mo siya. Parang ganun. Actually, you're dealing with someone na mayabang. So, hanggat wala siyang kayang ipagyabang sa'yo, tahimik lang siya. So, ano yung near future for you, Virgo? Nine of Pentacles. Knight of Swords. You're still running away kasi actually okay naman ang pera mo. Finances mo, hindi mo siya kailangan. Parang ganun. Nakikita natin na you will be more focused sa iyong work with the Eight of Pentacles and the Devil.
Possible na in the near future, remember siya yung sinabi nating the devil kanina? Wait lang guys. Okay, sorry about that. Nangangati kasi yung lalamunan ko. Anyway, so in the future, the Judgment and the Sun, the Temperance card is here. Alam mo, wala ako masyadong nakikitang communication sa inyo, but mas more on nilalabanan in the near future yung connection. Eh, yun na nga yung nangyayari ngayon. Walang ginagawang anything or whatever sa connection na ito. Lalo ka na. Ikaw kasi parang napagod ka na eh. With the devil, nakita natin. Bahala ka dyan. Parang ganun. Parang gusto mong maranasan or maramdaman niya yung mga naramdaman mo. Na sakit, maybe in the past. So, the Ace of Pentacles is here. Seven of Pentacles, may mga bagay na itatry yung person na ito regarding work, career. I can see new beginning. I can see problem pagdating sa money. So, may mga pag-apply sa trabaho, sa maybe a new beginning regarding business. Itong person na ito. Eight of Pentacles. So, pareho kayo. Money ang focus niya in the near future. Yeah, I can see pag-iiwasan sa isa't isa in the near future. Both of you want each other. If there's another relationship, gusto niya talaga ng breakup. Para may offer niya. Alam mo, once na mangyari yon yung breakup or separation with someone, once na nagkaroon ng malaking pagbabago, nandito na itong person na ito. Susugod agad siya. Mabilis, guys. Mabilis. Just do what you need to do. Parang ganun. Iwalayan mo na, please. Kasi mabilis ako. Parang ang gusto niya sabihin dito is like, subukan niya lang bitawan ka. Parang ganun. Subukan niya lang, napakaswerte niya. Parang ganun. And ang kinakausap niya is the other person nakakonect mo. And I feel like for some of you, kung may relationship, there's a lot of pag-aaway nga pala, by the way. Pero nakikita naman natin, magiging masaya. No, away bate. Ganun. The Judgment. So, magiging masaya at magiging okay because of the mga tao sa paligid ninyo. Whether kaibigan, kamag-anak, children, if there's children. So, yun yung magiging dahilan kaya kung bakit kahit nagkakaroon ng pag-aaway with the Temperance, nagkakaroon pa rin ng pagkakaayos. Or, pagpapasensyahan. Kasi, ikinoconsider nyo yung mga tao sa paligid nyo na apektado sa connection na ito. And yun nga, ang daming pag-aaway, guys. Expect more and more and more pag-aaway in the near future if you're in a relationship with someone. Magiging magulo, alam mo bakit? Kasi sa part na ito, parang nakikialam talaga ang mga spirit guides ninyo na pinipilit itong connection na ito. And then, kaya nagkakaroon ng pag-aaway. And then, yung person na ito, nakakonect mo, which is your soulmate, your twin flame, ayun na. Sinasabi niya doon sa person mo, parang, subukan mo lang bitawan. Mabilis lang ako. Subukan mo lang. Ang diba nga, hindi niya lang masabi ng personal, di ba? Hindi niya lang masabi ng ganon, ng harapan. Pero sa isip-isip niya, sige lang. One wrong move. Saktan mo, iwan mo, etc. Nandito ako. Ganon.
I want to know kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng spirit guides and angel guides. Two of Pentacles. Yan. Yan ang gusto niyang gawin mo. Gusto sabihin. The Seven of Swords, actually. Actually, ito yung mga card na lumabas kanina sa main energy mo. So, ang gusto nilang sabihin sa'yo is that okay lang naman yung priorities mo. 'Di ba? Nabanggit ko na yun kanina eh. Kung hindi ako nagkakamali. Sa dami ko sinabi. Okay lang mag-focus ka sa priorities mo kasi lahat naman tayo may priority, 'di ba? Pero huwag ka naman umiwas. Huwag ka naman lumayo. 'Di ba? Yun lang. Okay lang mag-focus ka sa mga plano mo sa buhay. 'Di ba? Kung may tatapusin ka dito, yung problema, yung challenges sa inyong koneksyon, yung pagkakalayo or maybe distance sa inyong dalawa. Pero huwag kang magsumuko. Parang ganun yung gusto nilang sabihin. Kaya nakikialam sila sa connection ninyo. Maybe magpapakita yan sa yung mga senyales, mga sign, maaalala mo bigla itong taong to na parang, hindi ko naman yun naaalala, ba't bigla lagi ko na siya naaalala lately? And it is because your spirit guides are telling you, bakit ka sumusuko? Diba? Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.